Hello, good morning. Hello, welcome to my channel. I am a new blogger and my channel is Paris Vlog. It's breakfast po tayo. Purpose po, purpose po ng vlogging ko ito ay more about myself as a senior and as well sharing the word of God. Nasa huling araw na po tayo ng ating buhay. So, minsan ang isang senior po ay malungkot ang buhay. Pag choice natin kung paano natin pasayahin ang ating sarili. At the same time, may mga videos na po ako, may mga short videos na sinishare ko yung daily lives ko, activities ko, and more coming pa po. By this time po, gusto ko po rin po ang Paris Vlog po ay more on sharing the word of God. Yung kaligtasan po natin ay mahalaga. So, rather I will explain it by myself, but sometimes if I will do videos, I would explain it by myself. But by this time, I would like to share you yung na-attendant kong service na explaining about the salvation. So, tara po, samahan niyo po ako pakinggan ang tunay na kaligtasan. Paano ba natin ito makakamit? Ito ba sa sarili nating gawa or ito ay isang regalo ng Panginoon Jesus sa atin dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Atin pong unawain at tayo po makinig dito sa paliwanag na ito. Sa Ephesians chapter 8 at chapter 2, 8-10. Explain. Isa sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo ay yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ang sabi dyan, dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o sa pagsunod sa kautusan ang kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Ang ininuulit ko, sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o pagsunod sa kautusan ng kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Bakit siya biyaya lamang? Dahil wala kang gagawin kundi magtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Kaya biyaya lamang siya. Dahil sa faith, ikaw ay naligtas. Kapag grace, walang works. Kapag regalo, tinanggap mo lang. At ang sabi, ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Kasi ginawa na ni Kristo ang kautusan. Kaya yung sino mang magtiwala sa kanyang ginawa ay ligtas na. Kumbaga sa kotse, hindi mo na kailangan mag-imbento o gumawa ng gulong. May gulong na, may gumawa na ng gulong. Ang tanging gagawin mo na lang ay ikabit ang gulong para mapaandar mo ang sasakyan mo. So, ganun din sa gospel ni Paul. Ang hinihingi ng Diyos ay magtiwala tayo kay Kristo sa ginawa niya sa krus, wala kang gagawin. Ang sumunod, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So, ang nature ng kaligtasan sa gospel ni Apostol Pablo ay wala tayong ipagmamalaki. Bakit? Wala kang ambag wala kang ang ginawa, kaya wala kang ipagmamalaki. Kaya yung mapupunta sa langit, sila yung mga taong walang isusumbat sa Diyos. Walang ipagmamalaki sa Diyos dahil naligtas lang sila dahil lang sa pagtitiwala sa gawa ni Kristo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang verse 10. Ang sabi dyan, tayo kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na tinalaga ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Kung babasahin mo tong verse 10 na to, dapat natin maintindihan ng 8 at mayroong verse 9. Ang verse 8 hanggang verse 9 ay nature ng gospel of salvation ni Paul. We are saved by faith alone. Pagdating na verse 10, pinayuhan na tayo ni Pablo na since ligtasan naman tayo, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Kaya niya nasabi na tayo nilalang ng Diyos dahil ang tao ay natural naman talagang mabuti at natural na nagawa
mabuti. Ang verse 10 ay bunga ng kaligtasan, hindi kaligtasan. Dahil sinabi sa verse 9, not by works. Kaya ang verse 10 ay tumutukoy after mong maligtas. Means after you save, marami kang magagawa after you save. Meaning naligtas muna tayo bago ito nagbubunga ng good works. Kasi kung sasabihin natin ng verse 10 ay ang mabuting gawa ang kaligtasan, sinabi na nga ng verse 9 at verse 8 na hindi sa mabubuting gawa ang kaligtasan. So sino ang contradict? Tayong nag-i-interpret o yung Bible? So dapat natin maintindihan ang verse 10 ay bunga ng ating kaligtasan. Tingnan niyo itong illustration na to, no? Ang religion, ang tinuturo nila ay good works muna bago ma-save. Pero sa original na gospel ni Apostol Pablo, yung faith mo para maligtas ay nagbubunga lamang ng mabuting gawa. Ang faith, ang root, ang good works, ang fruits. Walang kinalaman ng good works para maligtas. Pero marami kang magagawa pagkatapos mong maligtas. Ligtas muna bago mabubuting gawa. Sa Old Testament, oo, mabuting gawa para maligtas. Pero dito, iba na. Ang faith na ang magliligtas sa'yo, then good works will follow. Kaya ka nag-aabuloy, hindi para maligtas. Kaya ka nag-aabuloy dahil ganti mo ito sa kabutihan ng Diyos sa iyo na ikaw ay maligtas. Kaya ka umaanib sa iglesia hindi para maligtas. Ang pag-anib mo sa iglesia ay bunga na ikaw ay ligtas na. Yun po. Hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng ating sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kahit gumawa ka man ng kabutihan, baliwala yun. Dahil wala po tayong kakayahan iligtas ang ating sarili. Ibinigay ng Diyos Ama ang Panginoon Jesucristo mamatay sa krus ng Kalbaryo upang makameron po tayo ng kaligtasan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ayaw niya tayo mapahamag. So sana po inyong naunawaan ang tamang daan ng kaligtasan. God bless us all. Please don't forget to share, like, and subscribe. Hanggang sa muli.